Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang tila nakakagulat nga na isiniwalat ni former President Rodrigo Duterte dahil hawak niya pala ang matibay na ebidensya sa pagkapolboronic nga ni Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hawak na pala ni Tatay Digong ang ebidensya. Kaya naman, hindi niya nga ito natis dahil nga sa kabalbalan na ginagawa ni Kuting sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na itong si Lisa Smags at si Tamba na ito na talagang sila ang naghahari-harian at hindi na pinaglilingkuran ang bansang Pilipinas na kung titignan natin ay hindi na nila tinutupad ang kanilang pangako nung sila pa lang ay tumatakbo. Ngayon ngang nakaupo sila ay wala na silang pake sa bansang Pilipinas. Ang importante at mahalaga ngayon sa kanila ay magkaroon ng limpak-limpak na salapi dahil kung mamumulubi na ang bansang Pilipinas ay pwede na lamang silang tumakbo sa ibang bansa. Ito nga ang nakakalungkot, kaya naman ngayon ay dapat nang kaladkarin sa hukuman itong mga ito at imbestigahan at parusahan na. Dito nga natin makikita na mga general, mga army at iba pang mga PMAers ay tila dismayado na rin sa pamumuno ni Kuting ng Norte at handang-handa na nga silang makipagbakbakan at patalsikin ang mga ganib sa kapangyarihan. Ito nga ang nakakalungkot na mangyari kung magkakataon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ongoing ngayon ang live streaming ni Fair Lady Maharlika. Kaya minabuti ko na maggawa kaagad ng vlog reaction sa kanyang pasabog. Ito na yung isa sa pinaka malakas na pasabog niya kontra kay Kuting ng Norte. Tungkol ito sa paggamit ng pulburon. Okay? So, pakinggan natin si Fair Lady Maharlika. Mga kababayan, are you ready? Hold your breath. Okay? Ten, 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 ten. Lisa, tagos yan sa kibay mo. Alright. 2017, ayon sa Puting Ahas, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting ng Norte sa narco list. So, hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating Puting Ahas. So, I challenge you, Kuting, huwag ka nang inan yung lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Amy, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay, kakausapin niya, ayusin niya na umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second, inaugural, what do you call it? State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. At I hope, Pangulong Duterte, lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito. Inosente ako. Okay? Wala akong kasalanan. Ako ay walang kamuwang-muwang. Okay? Kunyari, kapapanganak ko pa lang. So nagsisimula pa lang ako magsalita. Just so happen, yung salitang yun, nanggaling yun sa mga tao mismo na naka-witness ng pangyayari. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap na ayusin nila itong pagiging
2016 election. Okay? Natalo si Kuting. Maliban doon sa naging manikluhod si Amy, ay si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpulboronic ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito, okay? Ayon sa aking puting ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Amy, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi, pero ito yung konteksto ng mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang umarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo? Actually, hinarap niya. Kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, labanan natin. Sabi niya, ang Smartmatic, alam mo, Marlica, di ba, mga interview ko sa kanya, ang Smartmatic nandiyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng mga automated election, kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting. Pero again, after niyang manalo, wala na kasi tingin sa ating kalaman, based sa signed affidavit ni Atty. Glenn Chong, nakipagsabwatan pala sila at ang asawa niya. Okay, balik tayo kay Kuting. Okay? So yun yung chika boom boom ng aking puting ahas. Alright? Na hindi kayang harapin ni Kuting kasi ineffective. Talagang incompetent siyang leader dahil mga palangga, pag si Kuting ay inabot ng tamad, magkukulong sa kwarto, magmumukmuk, at walang sino mang makakapagpalabas sa kanya kapag hindi na siya ready. It's the same thing ng ginawa ni Kuting noong bombing and lindol sa Surigao. Ito recently lang, December 2 and December 3 event. So, dahil hindi niya kayang, he is not a leader. He is a pulboronic person. Okay? Kamkamero, lahat na ng kasamahan nasa kanila. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Enrico, thank you. So, hindi niya kayang harapin ang... Okay, so, grabe, ulitin ko, ito ng pinakamatinding pasabog ni Fair Lady Marlica. Yung mga previous niyang expose galing sa mga puting ahas niya is, to me, halos 99.9% nagkakatotoo. Kaya ito ngayon, report ng mga puting ahas na, grabe, diba, 2016, nanalo na si Tatay Digong on the campaign promise na eliminate niya ang drug problem sa bansa. So, nagkaroon ng narco-list, nag-submit ang mga FIDEA, PNP, law enforcement agencies, tapos may listahan. So, noong 2017, nandun na, kasama na si Kuting sa listahan. So, para lang malis, yun, naglumuhod nagmakaawa si Senator Amy na tanggalin sa listahan at pinagbigyan naman with instruction na talagang mabait itong si PRRD. Sige, ayusin mo yung kapatid mo, turuan mo siya na humarap ng problema. Ganon ang pagyayari. Kaya pala, ngayon ko na lang naintindihan, nung nakipag-tie up na si BP Inday Sara kay BBM, magpartner na sila sa unit team. Kaya pala ayaw ni PRRD. Dahil meron na siyang record. Kaya, di ba very clear yung pasaring. Parang pasaring na, dikyan, weekly leader yan, spoil brat yan. Mga ganun, ang mga pasaring. Isa ako sa medyo, hindi naman yung galit na galit. Sabi ko, inintindi ko na lang si PRRD. Ang reasoning ko na lang noon siguro, gustong-gusto niyang mag-presidente si Mayor Sara at frustrated si Tatay Digong. Bakit nag-slide down na vice president lang ang presidente si BBM? Ganun na lang ang reasoning ko nung una. Kaya,
pagbigyan ko na lang yung parang panlalait o pang-i-small ni PRRD kay BBM as a candidate. Ngayon ko na napapatunayan, totoo pala na weak leader siya. So, ito ang challenge ngayon. Sagutin nila si Maharlika. Magsalita sila na bagay na hindi nila ginagawa. Ang isasagot kung sasagot sila, fake news yan si Maharlika. Kagaya yung nangyari kay Secretary Boying na expose ng Maharlika, 3 weeks nang nakaratay sa hospital, St. Luke si Boying. Anong response? Fake news. Ako naman, may nagpasa sa akin ng impormasyon. Ang source, doktora nagtatrabaho sa St. Luke's, sinabi, naka-life support si Secretary Boying. So ito, report lang ito, hindi ko pa na-confirm. Kaya lang, bahala kayo kung maniwala kayo hindi. But, ang tanong, bakit hindi sila magpakita ng proof of life para maalis na yung haka-haka? Because, karapatan nating mga taong bayan na malaman anong kalagayan ni Secretary Boying dahil government official siya. Secretary of Justice. Hindi siya ordinaryong empleyado kung janitor lang sana. Babayaan mo na kay Secretary of Justice. 3 weeks nang hindi nagpapakita. So, ito ngayon, grabe. Kasama sa narcolist. Halos, nanghina ang katawan ko ngayon. So, mai-relate ko na yung nangyari sa Lindol and Marawi bombing. Na nag-attend siya ng kasal. Tapos, hindi na nagpakita ng ilang araw. Ito na, connecting the dots. Naniniwala ko sa mga sinasabi ni Madam Maharlika. Nabudol po tayo mga kaibigan at doon kung anong mangyayari sa bayan natin sa ganitong presidente. Pagdasal na lang po natin ating bayan at magpasalamat tayo sa mga puting ahas ni Maharlika at si Maharlika na nagsisilbing boses ng taong bayan ngayon, kaya nalalaman natin itong mga kalukuhan na pinaggagawa ng administrasyong ito. Maraming sources ng kanyang hinanakit. Pakinggan muna natin siya, yung pahayag niya tungkol sa pagsuspende ng MTRCB or National Telecommunications Commission sa kanyang programa sa SMNI, Gikan sa Masa para sa Masa. Pagsuspinde sa programang Gikan sa Masa para sa Masa, matinding paglabag sa constitutional rights ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. One, that would be a gross violation of my constitutional right to free expression. And second, of course, is the outfit which I am using as a platform, violation of press freedom. Magdadalawa yan. Kasi using a medium there, which is a SMNI. So, yun ang akin. Those constitutional rights are sacred. Talagang mabigat yan sa ating konstitusyon. In my view, the suppression to express your right to exercise this freedom, it cannot be the subject of a preliminary or a permanent status. Hindi nga pwede yan. The right to free expression is absolute. To me, that is how I understand it. A temporary preventive suspension is by itself already a censorship. Hindi ka nakakasalita. You're censored. So, to me, to that extent, or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. So, yun po.
ito ang isang source ng hinanakit o sama ng loob o stress ni PRRD dahil sinabi niya na violate ang kanyang constitutional right. Pero hindi na siya makapagsalita. Pinigilan na siyang dating presidente. Tapos, yun na lang. Ang kanyang maibahagi sa taong bayan, ang kanyang karanasan, karunungan, wisdom. Papahayag lang siya ng kanyang opinion. Anong masama dun? Hindi naman siya nagtawag na ang taong bayan mag-aklas na, mag-rebelde na. Hindi naman. Masama ba yung sabi niya na ipa-audit ang inyong libro? Kailangan namin ng accounting sa pera ng taong bayan. Masama ba yun? Yung sinabi niya na Congress, the most rotten institution, opinion niya na yun. Free speech yun. Ano pa, yung sabi niya na may kung eh. Kung hindi kayo magpa-audit, wala kayong mga resibo, walang accounting, hindi muna tayo magbabayad ng buwis. Meron mang kondisyon. Yung kondisyon na yun. Di ba? Yan ang dapat gawin. Ipa-audit, pakita ng resibo. So, ayun, yung ginawa ng administrasyong ito na pag-suspende sa SMNI, talagang pag-violate po sa constitutional right, hindi lang ni Tatay Digong, kundi tayo. Sinusupil nila ang freedom of the press. So, tignan nyo yung pananalita niya, medyo malungkot. So, yun ang isang posible na magdulot ng stress o hinanakit kay Tatay Digong. Sana he will take it lightly. Wala lang. Total, retired naman siya. Relax lang po. Minamahal naming President Duterte. May solusyon dyan. Maririnig ka pa rin namin. Okay, nakikita kong another source of hinanakit o frustration ni PRRD? Itong ICC. Dahil kumpirmado na pinapasok na ang ICC para imbestigahan ni itong si Tatay Digong, then later on si BP Sara. Kung ako si Tatay Digong, hindi ko mapigilan ang damdamin ko, maghinanakit o magagalit ako sa Marcos Jr. na ito. Maisip ko tuloy yung ginawang pagtulong ni PRRD, yung pagpalibing kay dating President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pagkatapos ng ganong, that's a political risk yung ginawa ni PRRD, yung pagpalibing. Political risk, political will, strong leadership yun. O at least, walang masyadong reaksyon. Mas marami ang natuwa. Mayroong kumontra, kailang mga dilawan lang. Si Kiko Pangilinan lang na ipahukay daw niya ang labi ni President Marcos Sr. But after that, wala naman. So pagkatapos ng ganong pagtulong sa pamilya Marcos, ganito pa ang isukli ng presidenting ito. Parang walang utang na loob. Yung nabanggit ko na, ang sakit ng Presidente Marcos is amnesium way utang kabubuton. Amnesia ba? Nakalimot na sa magandang kabutihang loob na ipinakita ni PRRD sa kanilang pamilya. Ngayon, ganito ang ibalos, sa Bisaya, iganti. Patraidor na pagpasok sa ICC. Yun. Kung hindi makontrol ang pag-isip, emosyon ni PRRD, may stress siya dahil sa galit kay PBBM, baka magkasakit.
ano pa, mga hinanakit na posibleng ano. Ito yung sa kanyang anak, si BP Inday Sara. Kasi gustong-gusto ni PRRD na tatakbo na si BP Inday Sara na presidente last year, yung election. Kaya lang, don't know. Turn of events, naging vice president na lang tinakbuhan. At ito, BBM, naging kandidato ng presidente at nag-team up pa silang dalawa. Noon pa lang, may friction na eh. Kaya makita nyo, hindi talaga in-endorse ni PRRD. Tinaas ang kamay. Yung PDP laban, nag-endorse sa party. But si presidente, wala talagang personal na endorsement. Yun pala, alam na ni Presidente Duterte, yung sinasabi niya nga, ano yan, adik yan, Coca-Cola yan, pulburon yan, weak leader yan. Alam na. Kasi itong latest na revelation ni Maharlika na kasama yang si BBM na yan sa narcolist ni PRRD noong 2017. Yung narcolist na yan, nabubuo yung mga data ng NBI, PDEA, PNP, AFP, pre-process yan hanggang makakam up ng mga tao na involved sa droga. At yun, grabing pasabog ni Maharlika through mga puting ahas na kasama si BBM. Nagmakaawa lang, naglumuhod lang si Senator Amy, natanggalin siya sa lista na huwag ibulgar. At pumayag naman si PRRD dahil mabait eh. Dahil magkaibigan yung pamilya nila. Hindi na bulgar. So, yun. Kung ako si PRRD ngayon, nagkakagulo ng bayan. Bakit pa kasi itong si Inday Sara na hindi nakinig sa akin? O, kahit tayo. Marami akong comments na babasa. Sana si BP Sara na lang sana ang presidente ngayon, di ba? Wala sana tayong problema. Hindi sana umupo itong ganitong klaseng presidente. Eh di, baka mas maayos tayo ngayon. So yun po, isang posibleng hinanakit ni PRRD. Dahil hindi sumunod yung anak niya, BP sa Mayor Sara sa kanya. At pinahintulutan itong ganitong klaseng kandidato, si BBM, na naging presidente. So, yun. Kaloko-loko tayo. Pwedeng another hinanakit ni PRRD itong si Senator Amy. Kasi nga, Senator Amy ang nagluhod-luhod nga, huwag niyong ibulgar, huwag tanggalin. No? Kung hindi nagluhod-luhod itong Amy na ito, kung binulgar na ni PRRD, pinangalanan niya na nga ito, kasama sa narcosis Ferdinand Marcos Jr. O kung na-highlight yun, na-exploit, eh di, baka hindi siya presidente ngayon. So, those are all possible sources ng hinanakit yun. Baka nagsisi, nagmahay sa Bisaya. Si PRRD, bakit pinagbigyan niya si Senator Amy? Anyway, lahat po tayo may mga pagkakamali sa buhay. Ang lesson learned dito is kung may mga ganyang masamang pangyayari, just accept. Ako, ito yung natutunan ko sa buhay pag may mga ganyan na stressful moments, unexpected. Ang keyword ko is P-R-A-Y. Pray. But these are just acronym, P-R-A-Y. Pag may masamang nangyari, unexpected, may stress ako. Ang una kong gawin, pause. Alam mo na, huwag mo nang gumalaw. Kasi kung stress ka na, galit ka na, pag mag-action ka, most likely
you will commit a mistake. Ako, pag galit ako, nagsasalita ako, wala na sa aking, later on repent o magsisi ako dahil may nabitawan akong hindi magandang salita dahil galit. Unexpected. Kaya the best thing to do is pause. Huminga. Ganon. So pause and then reflect. Tuloy-tuloy na yan. So dugtong-dug, reflect. Reflect, ibig sabihin, mamalandong, magmuni-muni. Pwedeng kausapin mo ng Panginoon, Lord, bakit nangyari ito? Ano ba? Bakit ganito? So, i-analyze, bakit nga nangyari? So, nag-iisip na. Pre-process na yung pangyari. Pause, reflect, and then accept. Kaya kung hindi mo matanggap yung pangyayaring gano'n, talagang hindi ka makakatulog. Acceptance is needed. Kung ano man nangyari, tanggapin. Dahil yung mga ganyang pangyayari sa buhay, hindi natin makontrol. Ang pwede nating makontrol, yung reaction natin, yung emotion, pwede nating makontrol. Kaya accept. And then why? Yield or surrender to God. Our lives to the Lordship of Jesus Christ. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga na ginagawa ng bansang Pilipinas ngayon na tila ang mga namumuno ay puro korap na opisyales at talagang wala na silang paki kahit anong mangyari, kahit magkaroon pa ng gyera, kahit magkaroon pa ng sinasabi natin famine ay talagang hindi sila makikialam at yung bulsa nila ang kanilang aasikasuhin. Malayong-malayo nga sa pamumuno ni Tatay Digong at ni Vice President Sara Duterte na kung titignan natin ay siya lamang ang kumikilos ngayong administrasyon na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.